Kulang pa ang binibigay mo. I gave you millions already. Kayang-kaya kong palabasin na ikaw ang may pakanan. Sinamahan ni Cindy si Bettina sa pagsusukat ng wedding gown niya kung saan hinangaan niya ang ganda ng anak niya na agad namang nagpasalamat ang dalaga sa lahat ng suporta na binibigay ng mama niya sa kanya na sinaad naman ni Cindy na gagawin niya yun para sa kanya dahil anak niya ang dalaga. Sabay sinaad naman ni Bettina na sa likod ng mga disappointments na hinaharap ng mama nila ay ginagawa pa din niya ang part niya. Sabay nangako siyang siya ang gagawa lahat ng hindi ginawa nila Charleston at Irene para sa pamilya nila. Nakasama niya si Edward na nagpasalamat naman si Cindy. Sabay sinaad pa ni Bettina na wag na siyang mag-alala tungkol sa kuya niya dahil siguradong uuwi din siya sa kanila. Nagad namang sinabi ni Cindy na dahil sila ang tahanan ng kuya niya na ang pinag-aalala lang niya ay hindi niya alam kung sa likod ng nangyari ay magkakaayos pa sila nila Wilson at Charleston. Ang kasal na inaasahan ni Bettina ay hindi din matutuloy na mas grabing iskandalo kesa sa nangyari noong engagement party nila na mas matinding kasalanan ang ginawa ni Edward na kinasira ng business nila maging ang relasyon ng mag-ama na nagalit sila sa binata sa likod ng wala siyang kasalanan na hindi lang nila nagawang pakinggan ang side ni Charleston at mapapatunayan niyang inosente siya sa tulong nila Caroline at Bingo na tatanawin niyang utang na loob niya sa binata. Hanggang gabi ay magkasama sila Bingo at Caroline na nag-order pa ng mami si Bingo na inalok pa niya ang dalaga. Giniit naman ni Bingo na napatunayan nilang madaling magalit si Jaime na madami namang tao ang katulad niya pero pinaliwanag ni Caroline na muntik na niyang saktan ang bata dahil sa galit niya. Sinaad ni Bingo na kailangan nilang malaman ang mga rackets ni Jaime lalo na yung pagtanggap niya ng envelope. Giniit ni Caroline na mahina pa ang kaso nila sa kanya lalo't ang pagkakaibigan lang nila ni Edward ang pwede nilang patunayan na masyadong mababaw yung ebidensya nila. Kaya agad sinabi ni Bingo na hindi pa tapos ang investigasyon nila kaya sinabi ni Caroline na kailangan nilang ituloy kinabukasan at agad namang sinabi ni Bingo na itutuloy niya dahil may pasok na si Caroline sa restaurant ni Aling Cathy. Hindi masabi ni Caroline na malapit na ang curfew niya dahil sarap na sarap pa si Bingo sa pagkain niya na saktong dumating ang guards niya na sinabihan siyang sa kotse na lang siya sumakay. Pero giniit ni Caroline na makikiangkas siya kay Bingo na umangal ang binata at sinabing ipapavulcanize pa niya si Lorenzo na hindi nasabi ni Caroline na mas mabilis siyang makakarating kung sa motor siya sasakay pero binili na lang niyang i-update siya ng binata. Dahil na late na si Caroline ng 1 minute sa curfew niya ay hindi na siya pinapasok pa ni Aling Cathy at sinabing sa labas na siya matulog na kahit nakiusap ang dalaga na 1 minute late lang naman siya pero nanindigan ang matanda na rules are rules kaya hindi na umangal pa ang dalaga at sinabing naiintindihan niya at nag-good night pa sa kanya si Aling Cathy. Habang tinawagan naman ni Snoop si Bingo dahil inuwi niya si Irene na lasing dahil hindi niya magising at hindi niya alam kung saan niya dadalhin na agad sinabi ni Bingo na kilala niya si Irene at alam niyang hindi pa siya magigising sa sobrang kalasingan niya dahil nakasama na niya ito minsan. Papalakasin naman ni Caroline ang loob ni Charleston na makakahanap din sila ng ebidensya na inosente siya at malilinis din nila ang pangalan niya. Habang sinundan nila Bingo at Snoop si Jaime kung saan nalaman nilang sponsor siya sa isang basketball at namimigay siya ng pera na nakita sila ni Jaime nang paalis na sila kaya galit na tinanong ni Jaime kung sinusundan siya ng binata. Nasundan din nila Snoop at Bingo si Jaime sa isang lugar kung saan nakipagkita siya kay Edward na nagreklamo pa si Jaime na kulang pa ang binigay ni Edward na pera. Nagalit namang sinabi ng binata na millions na ang binigay niya pero pinagbantaan siya ni Jaime na kayang-kaya niyang palabasin na siya ang mastermind ng lahat na hindi niya alam na nabidyohan sila ni Bingo na agad niyang sinend kay Caroline.
Mabibisto na nga si Edward sa kasalanang ginawa niya at muling mapapatunayan ni Caroline na siya ang karapat-dapat na maging chairman ng GLC. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.